May plano na raw ang Energy Regulatory Commission, ERC, para mapababa ang singil sa kuryente sa bansa. Kasunod yan ang pagsita ng ilang mambabatas tungkol sa dagdag bayarin sa kuryenteng hindi naman kinukonsumo ng customer. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa pagtalakay ng Kamara sa panukalang budget ng Department of Energy, inireklamo ng ilang kongresista ang mahal na singil sa kuryente sa Pilipinas. Mahigit 10 piso kada kilowatt hour ang average ayon sa kinatawan ng Baguio City. Mas mahal pa sa singil sa Thailand, Indonesia, Vietnam at Malaysia. Ito po isang nakakapag-discourage sa mga investors. Kailangan itong presyo natin ay at par with the other ASEAN countries. Sabi ng Energy Department, sa ibang bansa kasi ay sinasalo ng gobyerno ang bahagi ng singil kaya mas mura ang ipinapasa sa mga consumer. Bukod dyan, since they produce oil, they produce natural gas, and they produce coal, what they do is they require the coal suppliers to give domestic generators a lower price than what they charge for export. inireklamo rin ang pagpapasalo sa mga customer ng systems loss o yung sayang na kuryente na hindi nasisingil tulad ng ninakaw sa mga jumper o pagkakamali ng pasa ng metro. It is an added cost. Ang taas-taas na nga po. Sagot ng ERC, may limitasyon ng mga sayang na kuryente na pwedeng ipapasan sa mga customer. 5.5% is the cap for systems loss. So pag po may losses pa beyond that, that means they have not been upgrading their lines. Aakuin po nila yung halaga. Pinag-aaralan na rin daw ng ERC kung pwedeng exempted sa VAT ang systems losses at iba pang nasa electric bill. The study focused on particularly the possible exemption from VAT of systems loss, lifeline rate subsidy, and senior citizen discount subsidy. Tiniyak ng DOE at ng ERC na patuloy nilang sinisikap na mapababa ang singil sa kuryente. Katunayan, may mga reforma raw silang inirerekomenda at mga hakbang na ginagawa. Halimbawa, may plano na silang gawin sa mga nasisingil na multa at penalty na hindi lang nila balak taasan. Redirect those fines and penalties to lowering the rates instead of remitting all our collections to National Treasury. Kabilang sa pinarurusahan ay ang mga electricity company na sobrang maningil, kaya patuloy raw ang audit sa kanilang power rate. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News.